walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Manila Mayor Alfredo Lim na isa sa mga pinakakasuhan sa Manila Bus Hostage Crisis naglabas ng himotok sa mga naging rekomendasyon ng IIRC. Sisihin yung pulis. Pagkakasali ni Vice Mayor Isko Moreno sa mga nirekomendang managot, hindi rin daw nararapat. Justice Secretary Laila De Lima ipiniliwanag kung bakit hindi inirekomendang kasuhan ang kapatid ng hostage taker. Ilang bahagi ng kanilang ulat, bakit bitin daw? Isang pahayagan sa Hong Kong, tinawag na nakapangingilabot ang IIRC report. Pero isa sa mga nakaligtas, nakukulangan sa ulat. Mga lokal na opisyal na umano'y operator at wedding lord, pinangalanan na sa Senado. DILG Yusek Rico Puno at dating PNP Chief Jesus Versosa. Nakamalaki raw kumubra ng payola. Mga itinawit na opisyal, kanya-kanyang tanggi. Karera ng kotse sa Brazil, nauwi sa trahedya. Tinutuntungan na mga nanonood. Bumigay. Mahigit 100. Sugatan. At aol sa gitna ng kalsada sa San Miguel, Bulacan. Kinatakutan. Pati mayor, nabahala. Yun pala, mga lasing. Nag-trip lang. Sexy pictorial ni Lovie po. Ipinagpaalam kaya niya sa rumored boyfriend na si Congressman Ronald Singson na nasa Hong Kong? Isang elder na mga Ibaloy nagsalita tungkol sa kontrobersyal na seremonyang isinagawa kina Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Kultura nila, tila nabastos daw. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Masama ang loob ni Manila Mayor Alfredo Lim sa resulta ng investigasyon kaugnay sa August 23 hostage taking. Kabilang po si Lim at ang kanyang vice-alcalde na si Isko Moreno at ilang opisyal ng Manila Police District sa mga inirekomendang kasuhan. Ang hinaing ni Lim, sila na nga ang nagtrabaho at nagsakripisyo. Sila pa ang pinakakasuhan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pulis lang! Pulis lang ang magpapakamatay! Remember that! Pulis lang! And yet, what are we getting into? Oh, sisihin yung pulis. Sumabog na ang mga kinikimkim ni Manila Mayor Alfredo Lim kaugnay sa Quirino Grandstand hostage taking, lalo pat nabasa na niya ang ilang bahagi ng report. Nasa likod niya kanina ang Konseho ng Maynila, pahiwatig ng kanilang suporta sa alkalde. Isa sa ayaw ni Mayor Lim, ang isama sa kakasuhan ng bisa niyang si Isko Moreno. Nagmagandang loob na raw siyang pumunta sa ombudsman para iparating ang gusto ng hostage taker. Ang pakiusap ko lang ho, alisin na niyo si Vice Mayor Isko Moreno doon sa ididemanda. Ako na lang ho ay demanda nyo. Natutuwa naman ako sa alkalde, pero pag nakulong siya, magpapakulong din ako. Magsama na kami dalawa sa Oblo. Ayon kay Lim, ang dapat daw kasuhan ay si SPO2 Gregorio Mendoza, kapatid ng hostage taker. Sinabi raw sa kanya mismo ni Gregorio na pinag-usapan nilang magkapatid na iyon ang tamang panahon para ilabas sa mga hinaing sa Office of the Ombudsman na inuulan daw noon ng mga batikos. Dapat isa sa dinemanda si SPO2 Gregorio eh. Sila nagpasimono dito eh. He told me na nag-uusap sila nung kapatid niya. Giyit ng alkalde, di raw nila inabandona ang command post sa Luneta nang magpunta sila sa katabing Emerald Garden Restaurant. Di raw kalayuan ng naturang restaurant. Sambang command post that was established by Yusek Puno and General Santiago of NCRPO together with his staff. Naglagay sila ng command post sa Manila Police Headquarters at UN Avenue. Alin ba malayo? Nanindigan sina Lim at Moreno, wala silang ginawang mali. Hindi masama ang loob ko kahit kanino. I respect all of them. And I'm not be asking any help from anybody. I can stand on my own. Kasi wala akong alam na ginawa kong mali. Nakalulungkot lamang na kung sino pa yung mga nagtrabaho
nag-alay ng buhay nila at talagang naglingkod ng mga oras ng pangangailangan. Yun pa ngayon yung mga ibinabaon. Tina Panganiban Perez, Nahadutok, 24 Oras. 8 kritikal na mga aksyon at desisyon sa pagtugon sa pang-hostage sa bus sa Maynila noong Agosto 23 ang tinukoy sa report ng Incident Investigation and Review Committee. Ang mga ito raw ang dahilan kaya naging madugo ang pagbawakas ng pang-hostage. Nakatutok si Teresa Andrada. Inisa-isa sa IIRC report ang mga naging pagkakamali ng mga otoridad sa pagtugon sa pang-hostage noong August 23. Pangunahin daw dito ang hindi maayos na pagkakabuo sa Crisis Management Committee na pinangunahan ni Manila Mayor Alfredo Lim. Malaking butas daw na niwalang intelligence group at mga psychologist para tulungan ang mga negosyador na i-assess ang kondisyon ng hostage taker at ang pagkakakilanlan ng mga bihag. Hindi rin daw lubos na inintindi ang demand ng hostage taker na maibalik siya sa serbisyo. Imbis kasi na reinstatement ang inasikaso, pagre-review lamang ng kanyang kaso ang ipinangako ng ombudsman. Obserbasyon pa ng panel, hindi pinlano ang negotiation strategy, ni wala raw professional clinical analysis sa hostage taker. Katunayan, sa clarificatory questioning, lumabas mismo kay Mayor Lim na main strategy nila noon ay ang hintayin na lamang na mapagod si Mendoza. Malaking kakulagan din daw na hindi pinag-isipan ng negotiating team na gamitin ng kapatid ng hostage taker na si SPO2 Gregorio Mendoza para makatulong sa sitwasyon. Hindi rin daw masusing pinag-isipan ng implikasyon ng pagpapaaresto kay Gregorio na siyang natukoy na naging mitsa ng tuluyang pagkadismaya ng hostage taker. Mali rin daw na inabandona ng halos buong crisis committee pati na ng ground commander ang command post sa Luneta sa panahong labis na sensitibo at kritikal ang sitwasyon. Nakadetalye rin sa report kung paano pinagbabaril ni Mendoza ang mga dayuhang hostage, ang bigong paglaban ng 2 hostage, pati na ang walang awang pamamaril sa 14 na taong gulang na bihag habang gumagapang patungo sa kanyang kapatid na nooy pinagbabaril na ni Mendoza. Ayon din sa report, si Mendoza lang at walang friendly fire na nakapatay sa kanila. Lumalabas din daw sa forensic analysis na sa tindi ng mga tamang tinamo ng mga dayuhan mula sa hostage taker, imposible pa raw na mabuhay pa ang 8 biktima. Nakita rin ng komite na kulang na nga sa gamit ang assault team ng MPD SWAT, wala pa raw itong konkretong plano sa ginawang pagsugod. Niwala rin daw silang sapat na impormasyon sa bus na kanilang papasukin, pati na sa mga bihag na naiipit sa loob. Wala rin post-assault plan ng mga otoridad para tiyaking mabilis na mabibigyang lunas ang mga hostage. Pati ang mga ebidensya sa crime scene hindi raw tiniyak na hindi makukompromiso. Napakalaking butas din daw ang hindi pagsunod ni Bagtibay sa utos ng liderato ng PNP na ang Special Action Force o SAF ang gamitin sa pag-assault imbis na ang SWAT ng MPD. At ang mga pinagsama-samang butas na ito nagresulta sa malaking kapalpakan ng hindi raw tiniyak ni na dating PNP Chief Jesus Bersosa at NCRPO Director Leocadio Santiago na in place ang lahat at nasusunod ang lahat ng kanilang mga utos. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Pinakakasuhan din ng IIRC ang 3 TV network at ilang mga taga-media kaugnay sa pang-hostage noong ika-23 ng Agosto. Pero ayon sa isang propesor sa UP College of Law, wala daw basihan para gawin ito. Nakatutok si Joseph Morong. Sa IRC report, ilang aksyon ng media ang inilista ng komite na umunay hindi nakatulong para matuldukan sana ng mapayapa ang hostage-taking sa Quirino Grandstand noong Agosto. Pangunahin na rito ang pag-i-interview sa hostage-taker na si Police Senior Superintendent Rolando Mendoza sa kritikal na oras ng negosasyon ng mamamahayag na sina Michael Rogas at Erwin Tulfo ng DZXL Radio Mindanao Network. Hindi rin daw dapat live na inere ang ilang kritikal na video tulad ng posisyon ng bus at mga sniper, pati ang paghuli sa kapatid ni Mendoza na si SPO2 Gregorio Mendoza. Yan daw ang dahilan kung bakit kasama ang mga TV networks ni ABS-CBN, TV5 at GMA Network sa mga inirekomendang panagutin. Pero para sa isang abogado, mahihirapan ng Administrasyong Aquino kung ipipilit nilang kasuhan ang mga taga-media. Ayon kay Attorney Theodore Te, base na mismo sa mga datos na nakuha ng review committee, wala sa mga ginawa ng media habang nagaganap ang pang-hostage ang papasok sa isang kasong kriminal tulad ng obstruction of justice. Kaya ako sinasabi na baka hindi mahulog doon kasi wala namang prosecution. This is a hostage taking, no? So it's very possible if there are any sanctions. And the sanctions might have to be internal, administrative, media, no? KBP, under the Code of Ethics.
Bukod sa walang nakikitang kasong kriminal na pwedeng ihain laban sa mga media men kaugnay ng madugong Quirino grandstand hostage taking sa Atty. Te, may payo siya kay Pangulong Aquino at sa kanya nagsisimula pa lamang na administrasyon. It is very early in his administration to be picking a fight that is so huge, no? Medyo malaki yan na hindi madaling issue yan, napaka-complicated. Naniniwala si UP Journalism Professor Krista Imperial Rara, bagaman may mga naging pagkukulang nga raw ang media, mas mabuti pa rin daw na nagampanan nila ang kanilang trabaho na ipakita sa publiko ang mga nangyayari noon kaysa ikubli sa mata ng publiko ang mga kakulangan ng gobyerno. In a democracy, we need to know what's going on, and we will know what's going on with the help of media. If media hadn't been there, baka hindi na natin alam kung anong nangyari, hindi natin alam yung capability ng ating mga police. Kaya hindi maintindihan ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP kung bakit sinisisi ang media sa kakulangan ng gobyerno. They failed to control the situation. They failed to solve the situation. Why blame media for being there and showing that to the world? Pero paalaala pa rin ng Center for Media Freedom and Responsibility, malinaw na responsibilidad man ng gobyerno na panatilihin ang kaayusan at magtalaga ng mga limitasyon. Sa mga katulad na sensitibong sitwasyon, mas mainam daw kung hindi ito buong-buong ipagkakatiwala ng media sa gobyerno. Ang broadcast media, mayroon ng mga venue para sa pag-iimbestiga nitong mga kasong ganito. In fact, ang KBP Standard Setting Board yata ay nag-umpisa na rin na tignan yun para maunahan na rin nila at mapakita na rin nila na meron ngang self-regulatory mechanism. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Tumanggi muna magsalita sina NCRPO, National Capital Region Police Office Director Leocardo Santiago, pati na si Superintendent Orlando Yebra ng Manila Police District, siya po yung negosyador. Tungkol po yan sa report pa rin ng IIRC. Pero si Ombudsman, pinakakasuhan din ng IIRC, umalma. Nakatutok si Marin Somali. Unfair daw ang report ng IIRC, sabi ng Ombudsman. Lumalabas sa tono ng IIRC report na ginagawang bayani ang isang pulis na ng hostage ng mga bisita ng ating bayan at ang gusto lamang ay makita ang kagandahan ng ating bansa. Pinanindigan ng Ombudsman ang pinangako nito sa hostage taker na si dismissed Senior Inspector Rolando Mendoza na re-reviewin ang kaniyang kaso. Hinihingi na magsinungaling ang Ombudsman para kumbinsihin si Mendoza na ayos na ang kanyang kaso. At pagkatapos, kung matapos na ang krisis, ay bawiin daw agad ang panloloko kay Mendoza sapagkat hindi na may ginawa sa pamamagitan ng dahas. Unang-una, hindi po manloloko ang Ombudsman. Hindi po kami kailanman maaaring makipagkompromiso sa isang kriminal. Wala rin daw mali sa hindi pagsipot ng Ombudsman sa panyaya ng IIRC panel. Baka raw kasi magka-conflict of interest dahil sila rin ang magre-review ng kaso ng Mendoza. Hindi rin daw sila ang dahilan bakit matagal bago na ilabas ang desisyon ng Ombudsman. May mga hinabol daw na pleading ang hostage taker. Bagamat pinarerepaso pa ni Pangulong Aquino sa kanyang mga abogado ang laman ng IIRC report, nagsimula na rin ang Office of the Ombudsman na magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Ito ay bilang tugon sa sulat na ito na ipinadala ng ilang mga opisyal mula sa Hong Kong na hinihiling sa ahensya na tutukan ang isinagawang rescue operations sa madugong hostage-taking incident o yung kahandaan ng ating mga pulis na tumugon sa mga emergency situations. When this hostage incident took place, we deferred upon the creation of the IRIC. I think it is incumbent upon our office to investigate or to respond to the inquiries of SAR. Dahil recommendation pa lang ang report ng IIRC, umaasa ang Ombudsman na di sila kasama sa makakasuhan. Pero sakali man, handa raw silang harapin ito. Si Attorney Persida Acosta ang tumatayong abogado ni SPO2 Gregorio Mendoza. Natuwa raw ang pulis nang marinig ang resulta ng IIRC report. We appreciate the findings, siyempre insofar as SPO2 Gregorio Mendoza. Dahil sa evaluation naman namin, wala naman talaga siyang kasalanan. He was just a victim of the circumstances.
Ang tumayo negotiator na si Superintendent Orlando Yebra ayaw pang magbigay ng komento. Si NCRPO Chief Leocadio Santiago naman tanggap ang IIRC report. Ever my superiors deem wise and it will help the institution, I will abide by any of their decision. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Binuhay muli sa Senado ang isyu ng huweteng. Isa-isang pinangalanan ng mga opisyal ng gobyerno na umano'y kumakamal na milyong-milyong pisong payola. At ang pinakamalaki umanong kumukubra? Si DILG Undersecretary Rico Puno at ang dating hepe ng Philippine National Police. Nakatutok si Ruth Cabal. This is the moment of truth. Let's bring out the truth, no matter how painful. Let's name names. Yan ang tugon ni Senate President Juan Ponce Enrile sa gusto sanang executive session ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz para pangalanan ang mga opisyal na dawit sa weteng. Nagboluntaryo pa si Enrile na mag-abogado kay Cruz kung natatakot daw ito. Pero paliwanag ni Cruz, For what it is worth, I'm willing to give the list, but please make this government do its job. Do not keep this list there. Act on it, and then you have done your duty. nang isumite sa Blue Ribbon Committee ang listahan ni Cruz, nagbosyon na ang ilang senador na agad isa publiko ito. Unang binasa ang mga umano'y weteng operator. Number 1, Mrs. Baby Pineda. Number 2, Paul D. Number 3, retired General Eugene Martin and Mayor Domogan. Number 4, Danny Soriano. Number 5, retired General Padilla. Number 6, Governor Espino. Number 7, Mr. Boy Halandoni, collector on the ground. Number 1, Eddie Fontalia. Number 2, intermediate recipient, retired General Ray Cachuela. At ang ultimate recipients umano ng weteng payola, wala raw iba kundi si DILG Undersecretary Rico Puno at si dating PNP Chief Jesus Versosa. Paliwanag pa ni Cruz, hindi magtatagumpay ang weteng kung hindi kukonsintihin umano ng mga otoridad. Nasa mga opisyal din daw ang kapangyarihan para mapatigil ang illegal numbers game. Napakadaling alisin ng waiting eh. Panginoon ko, hindi niyo po kailangan ng rebentador, hindi niyo kailangan ng tirador. Dalawa lang ang paa niyan na nakatuntong. Yung local public official at yung local police official. Kapag ito pong dalawang ito ay nagkasundo na walang waiting sa kanilang lugar, maniwala kayo't hindi, wala pong waiting. Hindi imbitado sa pagdinig si Versosa, pero si Puno na naroroon agad nagpaliwanag. Because I cleaned up the office already and removed some of the people, most of the people in that office. Because I wanted to have an alternative to the illegal numbers game. So, ang kinuha nila doon is they're hitting me because mawawalan sila ng kita eh. Si PNP Chief Raul Bacalzo ngayon lang daw nalaman ang tungkol sa listahan ni Cruz. Pero muntik na rin siyang bagisa nang sabihin niyang di niya dala ang sariling weteng watchlist ng PNP. Lumabas sa hearing na umaabot sa 30 bilyong piso kada taon ang kinikita mula sa weteng. Kaya paniwala ng ilang senador, marami pang isyong dapat ungkatin tulad ng posibleng tax evasion at money laundering. Police to enforce the law, the Bureau of Internal Revenue to charge these people with tax evasion and send them to jail like Al Capone, and the money laundering of the central bank to determine what banks are the recipients and holders of the deposits of these people. Dinideposito po yan sa mga bangko at iba't ibang pangalan tuwing may laban po sa states ng boxing. Marami pong money laundering ang nangyayari doon. Kaya sa halip nga raw na kung kani-kanino lang napupunta ang pera mula sa weteng, sabi ni Enrile, mas mabuti pang malegalize ito para mapunta sa gobyerno ang kita. Ito rin ang posisyon ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Pero tanong ng senador, kung sugal po ng mga mahihirap to, bakit yung sugal ng mga mayaman hindi niya tinitira? Yung mga kubrador galing sa mga mahihirap to. Pag nawalan ho sila ng trabaho, saan ho pupunta yung mga mahihirap na yan? Gusto nyo bang pumunta itong mga mahihirap sa mga drug syndicates? Baka bukas makalawa, meron naman tayong hostage taker.
Magugunitang ang weteng payola ang isyong yumanig at kalaunay nagpabagsak sa gobyerno ni dating Pangulong Joseph Estrada. Nakulong pa si Erap kasamang anak na si Senator Jinggoy. Matatandaan ding ang ama ni Senator Gingo na ang kauna-unahang nag-akusa kay Erap tungkol sa umunay pagtanggap ng weteng payola sa kanyang I accuse speech. Ilang taon na nga ang lumipas at ngayong may sumisigaw muling tuloy pa rin ang bolahan, sagot ng komite, imbis na weteng, pag-aaralan nila ang pagpapalakas ng small town lottery para raw tuluyang patayin ng weteng. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Naggisa ng husto si DILG Undersecretary Rico Puno sa pagharap niya sa Senado kanina. Hindi kasi pumasa sa ilang senador ang kanyang mga sagot at katwiran. Nakalimutan na raw ni Puno kung sino-sino ang mga sangkot sa weteng na inilalapit sa kanya. Nakatutok si June Veneracion. Sa maikling panunungkulan ni Undersecretary Rico Puno, hindi na raw niya matandaan kung ilang beses niyang tinanggihan ang mga nagtangkang maging tulay para makaharap niya ang ilan umanong wetting lord. Pero ang sagot na yan, ang naging mitya para madikdik ang Undersecretary. Alam ko naman na alam nyo dahil tinawag nyo silang kaibigan. Kung tinawag nyo pong hindi nyo kilala, stranger, maaari po namin paniwalaan. Pero kung sinabi po nyong kaibigan at kamag-anak, siguro mo po maalala nyo ang pangalan ng kaibigan nyong humingi ng pabor para sa appointment. Yun na nga po, ulitin ko po. Sa dami po nung dumating sa akin, maski na ano pong mga kuwan nyo, baka mamaya may masabi akong kaibigan na hindi naman yun ang sinabi sa akin. Or kamag-anak na yun din ang sinabi. Hindi ko na po maalala. Ang tanging pangalan na tumatak daw sa kanya, si Pampanga Governor Lilia Pineda, na nakalista bilang wetting operator sa listahan ni Archbishop Oscar Cruz. You're hereby warned that under the rules of the Senate, if one answers falsely or evasively, you can be cited for contempt. We are very disappointed with the quality of your answers. Sabi ni Puno, may watch list ang PNP ng mga wetting operator, pero wala siyang naipakita dahil hindi niya raw dala. Kaya tila may pagkainis si Senate President Juan Ponce Enrile nang payuhan si Puno. For the sake of your administration, for your sake, you have to come out clean. Hindi rin pumasa ang katwiran ni Puno na masusunog ang ginagawang police surveillance sa mga isinasangkot sa weteng. Don't tell me that until now you're still in the surveillance stage. No, nobody will believe you. Pero para kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, simple at madali lang mapigil ang weteng kung talagang gugustuhin ng mga lokal na opisyal at chief of police. Nasita patuloy si Puno at ang hepe ng PNP nang mapansing tila hindi buo ang kanilang atensyon. Wala kahit hindi, wala pong wetting. Father, bago kayo magpatuloy, Yusek Puno and General Bacalso, are you listening? Okay, Father, please. Mr. Senator. Lumutang din sa pagtatanong ni Senador Jinggoy Estrada ang pangalan ng pinsan ni Pangulong Noynoy Aquino. Is, yung boyfriend ni Barreto, Richard. May pagka-showbiz pa pala ho kayo, Archbishop. Somebody help me. Sino pong Barreto po? Yung babae, yung artista. Marami magkakapatid po yun. Yung panganay. Gretchen. O, yun po, yung partner niya. Si Tony Boy po. Opo. Katunayan, nung nakaraang linggo lang daw, lumapit si Cuangco kay Cruz para siya'y pakiusapan na maghinay-hinay kay Puno. Inamin ni Puno na kaibigan niya negosyante, pero wala rin silang napag-usapan, nalapitan si Cruz. Dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan kabilang sa mga ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig, ang negosyanteng si Tony Boy Cuangco. Pero si Archbishop Oscar Cruz na rin mismo ang nagsabi, wala siyang nakikitang mali sa ginawa ni Cuangco. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sinabi po na Malacanang ngayon na nananatili pa rin ang tiwala ni Pangulong Noynoy Aquino kay DILG Undersecretary Puno. Hanggang ngayon naman ay sinusubukan pa rin pong kunin ng GMA News ang reaksyon ng pinsan ng Pangulo na si Ginoong Tony Boy Cuangco. Kasama po siya sa delegasyon ng ating presidente sa Amerika. Kanya-kanya namang tanggi ang mga opisyal na inakusahan operator umano ng weteng. Ang giit nga ng ilan kontrang araw sila sa illegal na sugal. Nakatutok si Chino Gaston. Dati nang nakaladkad ang pangalan ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa isyu ng weteng. At sa pagdinig kanina sa Senado, muli na naman siyang nabanggit. Sa listahan ni retired Archbishop Oscar Cruz, si Pineda raw ay operator ng weteng sa Pampanga. Itinanggi ito ng gobernadora.
Hindi ko sinasabing 100% no, nawala. Pero ang talagang pagkakaalam ko, noon pa, small town lottery na yung nandito sa Pampanga. Handa raw siyang ipagtanggol ang sarili sakaling ipatawag sa Senado. At dahil daw sa report na ito, Kailangan din na kumilos din ng PNP para masugpo yung sa sinasabi ni Bishop Cruz na weteng. handa rin daw siyang magbigay ng ibang pagkakakitaan ng mga taga-Pampanga. Si Baguio City Mayor Mauricio Domogan kasama rin sa listahan. Itinanggi niya ang aligasyon ni hindi raw siya marunong maglaro ng weteng. Handa raw siya magpa-lifestyle check, malinis lang ang pangalan niya. My records will be out na talagang even up to this date, talagang nilalabanan natin yung sugal, kahit anong klaseng sugal. Pinangalanan din si Pangasinan Governor Amado Espino Jr. pero bukas pa raw ito magbibigay ng pahayag. Git ng Public Information Office niya, di totoo ang bintang sa gobernador. Si Isabela Congressman Paul D. kasama rin sa listahan ni Archbishop Cruz. Pero itinanggi ni D na sangkot siya sa weteng. Gusto ko nga imbitahin si Bishop Cruz na pumunta sa probinsya, tignan niya yung operation doon, kung ito ba ay STL, kung ito ba ay weteng. Nagtataka naman si retired General Ricardo Padilla sa aligasyong weteng operator siya sa Parañaque, Pasay, Muntinlupa at San Pedro, Laguna. Git ni Padilla, 4 na buwan nga lang siya na-assign sa Southern Police District noon pang 2007. Pero aminado siyang may weteng sa area na yon. Merong mga weteng din noon. Pinakamaganda dyan, pakulong nila. Ganun sana, hindi yung they will just name names. Kasi everybody could make a list. The district directors informed me that there no longer exists any wetting in Manila. So, sa NCR level, we directed and coordinated with CIDG National Office, yung hindi attached sa aming mga opisina like intelligence group, to validate yung mga report sa akin ng mga districts. Binaliwala rin ng abogado ni dating PNP Chief Jesus Versosa ang listahan ni Cruz kung saan tinukoy siya bilang umano'y ultimate recipient o tumatanggap ng weteng payola. A list is just a list, is just a list. It's not even evidence or proof of receiving money. Tila nagagamit daw ang arsobispo ng mga STL operators. We have received reports that some big-time operators are using and funding PR campaigns to make a lot of noise about wetting so that they could take over wetting in the guise of STL. Pero ang listahang binigay ni Cruz, hindi pa rin dapat baliwalain ayon kay Senador Franklin Drilon. Yes, it is just a list, but it is a lead. It is a lead as to who are involved. Ayon sa PNP, hindi sa kanila galing ang listahan ng arsobispo, kaya kailangan pa raw itong i-validate para makumpirma. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. May iba naman po tayo ng balita. Nasa New York sa Amerika po si Pangulong Aquino. Dadalo siya sa United Nations General Assembly. Ngayon pa lang, maigpit na ang seguridad sa pagdarausan ng pulong na yan. Mula sa New York, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bantay sarado na ang United Nations headquarters dito sa New York City. Ang nakakalapit lang sa gusali, yung may mga official ID mula sa UN. May mga sniper pa sa bubungan ng isang gusali. Sa paligid ng United Nations, nagkalat na ang mga pulis at sarado na ang ilang mga kalsada dahil nagsisimula nang dumating ang mga world leaders, kabilang na si Pangulong Aquino. Bago makapasok sa headquarters, dumaan din kami sa matinding security check. Sa pagdalo ni Pangulong Noynoy Aquino sa UN General Assembly dito sa New York City, makikita sa unang pagkakataon ang kakayahan niya bilang isang world leader. Ito'y matapos ang madugong hostage-taking na pinag-usapan sa iba't ibang panig ng mundo. I must be very honest to you that it was a big issue, big areas of discussion there. It was given some importance here. Ngayong araw may bilateral meeting agad ang Pangulo sa Presidente ng Vietnam at sa Presidente ng World Bank. Sa Webes, gagawaran si Aquino ng Elizabeth Ann Seton Medal ng College of Mount St. Vincent, kung saan nagtapos ng college ang kanyang ina. Dadaluhan ito ng mga kaklase ni dating Pangulong Cory Aquino at mga Aquino scholars. Sa mga susunod na araw, may magkakahiwalay ng meeting ang Pangulo sa mga investor na magbubukas daw ng 17,000 trabaho para sa mga Pinoy. Isa sa makakamiting niya ay si Bill Gates, ang bilyonaryo sa likod ng Microsoft.
Makakasama rin niya si U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa pirmahan ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Millennium Challenge Corporation, isang independent U.S. foreign aid agency na tumutulong sa kampanya kontra kahirapan. Makakausap naman ni Aquino si U.S. President Barack Obama sa second ASEAN-U.S. Leaders Meeting at inaasahan ding sabay silang magsasagawa ng press conference pagkatapos nito. Sa meeting naman niya sa UN Secretary General, isusulong ni Aquino ang nuclear disarmament para raw pangalagaan ng 2.5 million Pinoy sa Middle East. Sa Sabado naman, pagtatalumpati ang Pangulo sa harap ng mga world leaders sa UN General Assembly. Kung ang ibang world leaders tutuloy sa sosyal na hotel gaya ng Waldorf Astoria, si Aquino sa Hotel Sofitel titira. Isa sa mga pinakamahal na kwarto sa Waldorf Astoria ay nakakalaga ng $6,000 o halos 300,000 pesos kada gabi, habang nasa mahigit $700 o 31,000 pesos ang isang gabi sa mamahaling kwarto sa Hotel Sofitel. Bilang pagdisiplin, binawasan ang bilang ng official delegation ni Aquino. I'm happy the delegation is lean. But I'm really surprised that you are not lean. You are quite a lot, you know? Mula dito sa New York City, Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 oras. Anong labas nyo? Kaligtasan mo sa Alerto 24. Sa wakas, nahuli na po ang isa sa mga manoy supplier ng mga botya o yung double dead na karne sa palengke ng Malintawa sa lungsod ng Quezon. Naaresto siya sa isang gasolinahan, dala ang mga i-deliver sana na botya. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24 eksklusibo. Matapos ang di mo na mabilang at sunod-sunod na operasyon kontra botya, sa wakas ay nahuli na rin ang pinagsalid na puwersa ng PNP at mga agawad ng Quezon City Veterinary Office ang umano'y isa sa mga pangunahing nagbabagsak ng double dead na karne o botya sa Balintawak Market. Kinilala siya ng mga otoridad sa pangalang Rose Garcia, pero di siya sa Balintawak Market nahuli, kundi sa isang gasolinahan malapit sa naturang palengke. Habang nasa loob ng AUV na ito, napuno ng mga tinatawag na botya. Dito sa may bungad, mapapansin natin ang makikita ng mga inspektor medyo sari-sariwa pang karne ng baboy. Pero yung dun sa dulo, nakatago na yung mga tinatawag nilang double dead o botya. Isa siya sa mga nagbabagsak talaga. Kasi alam na alam nila kung saan pumipwesto eh. Kaya alam nila kung mayroong operation. Ang nakakapagtaka bakit lahat ng operation namin parang mayroong kaming duda na mayroong talaga intelligence din sila eh. Suspetsya ng mga otoridad, nakatanggap ng tip si Garcia na magkakaroon ng raid kagabi sa Balintawak Market, kung kaya't pumarada muna ito sa di kalayuan habang naghihintay ng pagkakataon. Ito raw ang bagong taktika ng mga nagbabagsak ng mga botya sa Balintawak Market. Kaya nga nandito siya nagtatago eh. Dahil ando kami. Iniwas niya, naghihintay siya rito. Pag alis namin, bababa na naman niya yan. Nang makausap namin si Garcia, tila may gana pa itong ipagtanggol ang ginagawa niyang pagtitinda ng botya. Ano pong inaasahan niyo doon sa double dead na mabibili pa? Yung mga tira namin? Anong gagawin namin sa mga tira namin? Karne, itatapon. Okay, so ipakakain po natin ito sa publiko? Malinis naman ho yun eh. Naharap sa mga kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines at mga ordinansa ng Quezon City, si Garcia. Iniimbestigahan na rin ng otoridad kung sino ang tipster mula sa kanilang hanay. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Dahil daw sa talamak umanong bentahan ng botya o double dead na karne sa Balintawak Market, merong panukalang ipasara na ang bahagi ng palengke kung saan daw binabagsak ang mga naturang karne. Nakatutok doon live si Claire Delphine. Claire. Mel, naghahanda na ang ilang vendor dito sa Balintawak Market sa posibleng pagpapasara sa bahagi rito kung saan laging may nahuhuling botya o double dead meat. Pag ganitong nalalapit na ang Pasko, mataas daw ang demand sa karneng baboy, pero mataas din daw ang insidente ng bentahan ng botya. Tag-ulan kasi at marami sa mga baboy ang namamatay dahil sa gastrointestinal at respiratory diseases. Madalas sentro ng raid ng mga otoridad ang baging ito ng Balintawak Market dahil sa bentahan ng double dead meat. May 20 magkakarne ang pumapwesto rito tuwing alas 9 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga at ito nga ang kanilang mga gamit. Ayon sa City Health Department, nagbabayad ng upa ang mga vendor na ito sa may-ari ng gusaling ito.
Makailang beses na raw binalaan ang building owner pero sadyang matigas daw ang ulo. Sa pagkakataong ito, wala na raw itong kawala. Wala po siyang business permit. Tinotolerate pa niya yung pagbibenta ng mga double dead meat. So, siguro naman po dapat ipahuli na natin sila. Ipasara. Wala sa lugar ang may-ari na kilala lang sa apelyedong Romero. Tumanggi namang humarap sa kamera ang ilang tenant sa building pero umalma sila sa balitang ito. Hindi sana eh. Mas maganda yung pwesto namin dito eh. Oo, kasi hindi rin naman kayo... Ang papalisin na lang yung nagtitinda kung meron, di ba? Yun na lang dapat ang papalisin nila. Balik ulit kami sa bangketa. Siguro maghahanap kami ng maliit na para makapaghanap buhay lang. Mel, ulitin ko lang, ang bahagi lang ng Balintawak Market kung saan nakumpiska ang mga botsa ang ipasasara at hindi ang buong Balintawak Market. Ang hakbang na ito ay babala na rin daw para sa ibang palengke na nagbebenta o nagbabalak magbenta ng botsa. Huwag nyo na raw hintayin, ipasara kayo ng City Health Department. Mel? Maraming salamat sa iyo, Claire Delphine. Time out! Sa ikalawang araw ng kanyang pagsasanay, ang ating pong pambansang kamaong si Manny Pacquiao ipinagpaliban muna ang pagja-jogging. Pero tuloy pa rin ang ensayo niya sa gym para pagandaan ang laban nila ni Antonio Margarito sa buwan ng Nobyembre. Makita mo po na tayo kay Sports Saksi Chino Trinidad. Makapananghali, nagtungo na ang pambansa kamao sa Ilorde Gym, ang pansamantalang training site ng Team Pacquiao. Habang naghahanda ang kanyang dalawang sparring partners na sina Michael Medina at Len Tapia para sa kanilang sparring sa mga susunod na araw, pinasadahan naman ni Manny ang target mates ni Coach Freddy upang maibalik ng unti-unti ang kanyang timing. May bisita rin ang kasulukuyang WBO welterweight champion, ang kapwa niya bagitong mambabatas na si JB Ejercito ng San Juan. Si Congressman JB na boxing practitioner ay manghang-mangha sa kasipagan ng kanyang kapwa kongresista. Iba talaga yung bilis niya, no? Na siyempre marami rin ako napapanood, nakakasabay sa gym ng mga pro boxers, no, natin, pero iba yung focus, iba yung bilis, iba yung galaw. Talagang world class. At kung mapipilitan man na lumiban ang mambabatas ng Sarangani sa Kongreso dahil sa kanyang paghahanda kontra kay Antonio Margarito, nauunawaan daw ito ng kanilang mga kasamahan sa Kamara. Kung kinakailangan na mag-focus na, ay maintindihan naman ng ating mga kasama yun, at lalo na ng ating mga kababayan. Kasi after all, Manny is our only national treasure right now na lahat kami ay susuporta kung ano man ang kanyang maging desisyon. Chino Trinidad Tagututo, 24 oras. Susunod! Kabaong na iniwan sa gitna ng kalsada sa San Miguel, Bulacan. Kinatakutan, pati nung alkalde doon. Rochelle Pangilinan, dengue nga ba ang naging sakit? Sexy pictorial ni Lovie Poe na ipagpaalam kaya niya sa napapabalitang nobyo niyang yan si Congressman Ronald Singson na ngayon ay nasa Hong Kong. Isang nakatatandang Ibaloy nagsalita kaugnay sa nasaksiyan niyang seremonyang ginawa kina Robin Padilla at Maria Rodriguez at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa po binabawi ng gobyerno ng Hong Kong ang kanilang tinatawag na travel advisory laban sa Pilipinas. At sa paglabas ng report ng ating IIRC kahapon, bumandera sa mga pahayagan sa Hong Kong ang mga pahayag ng komite. Pero para sa isa sa mga nakaligtas, kulang ang report na yan ng IIRC. Mula sa Hong Kong, nakatutok ang GMA News stringer na si Ason Cañete. Nakakapangilabot itong pagsasarawan ng pangunahing diaryong Ingles dito sa Hong Kong na South China Morning Post o SCMP sa headline story nito ngayong araw ukol sa IIRC report sa naganap na Carino Grandstand hostage taking noong August 23. Sa report din ng SCMP, may reaksyon ng isa sa mga survivor na si Mr. Lee Yik-biu. Nakukulangan daw siya sa report ng IIRC. Marami raw butas sa report. Bakit daw walang paliwanag kung saan nakuha ng isa pang hostage na si Jason Yong Song Su ang tama sa ulo nito. 2 beses inoperahan si Jason at siya may pinakamatinding sugat na natamo sa mga nakaligtas na bihag. Tanong pa rin ni Mr. Yik-biu, bakit din daw hindi man lang naisama ang kwento ng ilang pang survivor?
Ganito rin ang mga tanong ng mambabatas na si Ronnie Tongkawa. Saan daw nakuha ni Jason ang matinding sugat sa ulo na halos ikamatay niya? Gusto rin daw sana niya makapagpadala ng delegasyon sa Pilipinas. We very much hope that this can be done so that we can have a direct opportunity to express our concerns and the various issues which have been troubling us. Sa statement naman mula sa opisina ni Hong Kong Chief Executive Donald Trump, kinilala niya ang seryosong pagtatrabaho raw ng IIRC panel. Wala raw itong itinago at naging matapat sa paghahanap ng impormasyon. Wala pa raw solusyon sa naturang report. Pero inaasahan daw ng mga taga-Hong Kong na mapaparusahan ang mga nagkamaling opisyal at magiging patas ang desisyon. The vast majority of the Filipino should deserve a better protection from the government. Mula rito sa Hong Kong, Ason Canete, GMA News. Chika Minute! Balik trabaho na ang leader ng sex bomb na si Rochelle Pangilinan matapos magkasakit. Na-dengue nga ba si Rochelle? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Headrest talaga ako na. 3 linggo ring on and off ang lagnat ni Rochelle Pangilinan. Nung Biyernes lang siya nakabalik ng trabaho sa Dance Showdown at nung Linggo sa Party Pilipinas. Natakot daw si Rochelle dahil ang akala niya na dengue na siya. Sobrang na-stress talaga. Tapos yun lang, sobrang nilalagnat lang ako ting gabi. Iyon, after nun, ngayon. Puso ang dengue, natakot ka ba nung time? Oo, natakot ako. Pero nag-iintay na lang akong tumaas. Biglang bumaba yung papasugod na talaga ako. Kaya lang hindi naman umabot sa ganung point. Ngayong balik Dance Showdown na. Excited na raw si Rochelle dahil mas nakikita na niya ang personality ng mga finalists. Sa 7 pagpipilian, may isang mag-uwi ng 1 million in cash and prizes. Isa kina Jane ng Davao, Emelisa ng Bulacan, Yui ng Binangonan Rizal, Trisha ng Paco, Jean ng Bataan, Julian ng Cavite, at Donna ng Cebu ang magwawagi at ipapakilala bilang bagong miyembro ng sex bomb. Ang hirap mamili, kahit ako, bilang sex bomb, kung sino man yung papasok sa grupo namin, ang hirap magtanggal ng iba kasi gumaling na sila. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Robin Padilla at Mariel Rodriguez, hindi totoong ikinasal sa Baguio. Ayon mismo sa isang Ibaloy leader na nasa seremonya. Tutukan niya. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Isang Pinoy ang kinilala sa Amerika dahil sa kanyang world-class na imbensyon. Kabilang dyan, ang isang aparato na pwedeng gamitin para mainom ang tubig ulan at isang kakaibang wheelchair. Yan ang magandang balitang tinutukan ni Cesar Apolinario. Ito ang super wheelchair all-in-one dahil mula sa pagdumi, pagligo hanggang sa pagpapahinga, wala nang aalalahanin pa. Ilan lang ito sa mahigit 70 imbensyon ni Dr. Antonio Mateo, Pinoy inventor na talaga namang world-class ang galing. Kapatid ko na stroke. Yung mga completely immobile, hindi anong pasyente, you can just imagine pagpunta niya sa CR. Dahil sa imbensyon niyang ito, ikinawad kay Dr. Mateo ang silver medal sa INPEX o Invention and New Products Exposition 2010 sa Pittsburgh, Pennsylvania sa Amerika. It's not the awards or the recognitions ang habol ng inventor eh. Ang habol talaga namin dito na makatulong yung mga inventions natin sa mga tao. At dahil naniniwala siyang all work and no play makes a dull person, si Dr. Mateo hindi kinakalimutan ang mga imbensyong nakaka-relax. Naimbento rin ni Dr. Mateo ang aparato para mainom ang tubig ulan, ang IRHS o Innovative Rainwater Harvesting System. Ang tubig mula alulod pwede nang inumin sa pamamagitan ng ceramic filter kontra mikrobyo at mineral stones panlaban sa acidity. Pagka meron tayong mga typhoons, floods, disasters, lalagay sa disaster, sa evacuation center, walang tubig, walang facilities. Dito, umuulan ka, ba't hindi mo gamitin yung tubig? Pero ayon na rin kay Dr. Mateo, hindi madali ang buhay ng mga inventor sa Pilipinas. Yun ang problema ng mga inventor, financial. Pati pensyon ko, nilagay ko na rito eh. Ayoko munang umalis ng na yung mga inventions na
pumunta sa ibang bansa. Kailangan muna magamit ng mga kababayan natin. Ang mga imbensyon ni Dr. Mateo patunay na may kakayahan ng mga Pinoy na makipagsabayan sa husay at galing ng mga inventor sa buong mundo. Hangad lang ng mga tulad niya, sana'y tangkilikin daw ng mga Pilipino ang mga gawang Pinoy. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Lalaki sa bansang Croatia na iligtas bago lamunin ng ilog ang kanyang bangka. Sa Brazil naman, ang tungtungan ng mga nanonood ng karera bumigay. At kilalanin ng Pinoy tattoo artist na naging customer sina Miley Cyrus at Sylvester Stallone. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Ang good news ay inihatid sa inyo ng Samurai Energy Drink. Sa bansang Croatia, makapigil hininga ang pag-rescue sa isang lalaki mula sa papalubog niyang bangka. Noong una ay binalak ng mga rescuer na hilahin ang bangka sa mababaw na bahagi ng ilog. Pero kalaunay, nagpasya na silang i-airlift na lang ang lalaki. Sa hindi malinaw na kadahilanan, hindi pa agad sumama sa rescuer yung lalaki. Gayong anumang sandali, ilalamunin na ng ilog yung bangka. Mabuti at nakabitan ng harness yung lalaki. At ilang sandali pa, naiangat din siya. Sakto naman bago pa siya mahila ng lumulubog na bangka. Matagal na pong ipinagbabawal sa lungsod ng Manila ang pagpasok ng mga bata sa mga internet shop sa oras ng klase. Pero marami ang sumusuway. Kaya ngayon, pati mga magulang at mga guro otorisado na rin mag-inspeksyon sa mga internet shop. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa unang internet shop sa may Juan Luna Street sa Tondo, hindi napansin ng mga taga Manila City Hall ang mga batang nagtakbuhan matapos maglaro ng video games. Dahil hindi nakita ang mga minor de edad, ibinigay na lang sa bantay nito ang Executive Order No. 18 kung saan nakasaad na binibigyan ng karapatan ng mga magulang at guro na miyembro ng PTA na mag-inspeksyon sa mga internet shop. Pinaalalahanan ng mga may-ari na bawal pumasok ang minor de edad sa internet shop sa oras ng eskwela. Mabibigyan sila ng kapangyarihan sa pamamagitan ng executive order na to na mismong yung reklamo nila kasama sila sa aaksyon at kasama sila sa tutulong kasama ang siyudad ng Maynila at ang kapulisan natin. Sa pangalawang internet shop na katapat mismo ng isang eskwelahan, napansin ang batang ito kaya pinauwi. 14, ba't naririto ka? Oras ng pasok ka. Pinasok nila ang isang kwarto. Dito pala nakatambay ang karamihan sa mga minor de edad. O ikaw, nainigarilyo ka ba? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Di sa iso, labas. Sige. Minor de edad ka, bawal sa iyan. Sa katabing shop, walang tao sa ibaba. Pero pag akyat ng mga otoridad, Ba't di nagtatago? Sige na estudyante. Ako na, hindi pa nga dyan, no? Ano ba to? Ano to, Bibiken? Ano to, VIP? Labasin muna natin sa ating pagpasok. Saan ako pasok? Labas, tanggalin mo natin, Luis. Patay kayo sa nanay nyo. Patay kayo sa nanay nyo. tumakbo pa ang iba. Lahat ng estudyante, baba. Mga estudyante, baba. Mismong mga miyembro ng PTA nagpanukala sa ordinansang ito sa Maynila na pinirmahan ng Mayor Alfredo Lim. Mga magulang pabor lahat ng PTA officers actually. Dahil yun nga ang kanilang clamor na kung pa pwede ma-implement ng maayos yung ordinansa. Nakasaad din sa ordinansa ng Maynila na 25 metro dapat ang layo ng mga internet shop sa mga eskwelahan. Bukas makikipagpulong ang PTA sa alkalde. Isasama raw ito sa kailangang pag-usapan. Git ng mga magulang at guro, huwag nang bigyan ng permit ang mga internet shop na malapit sa eskwelahan. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Isang Pinoy tattoo artist ang in-demand ngayon sa mga Hollywood celebrities. Kabilang sa mga kliyente niya sina Miley Cyrus at Sylvester Stallone. Kilalanin siya sa chika ni Lars Santiago.
Nag-iisang Pilipinong tattoo artist para sa Hollywood celebrity si Christopher Garcia. Pinapunta ni Miley Cyrus si Christopher habang nasa Florida para sa concert ang teen superstar para ipagawa ang kanyang tattoo sa ilalim ng dibdib. Mga katagang Just Breathe ang ipinatattoo ni Miley. Kasi daw, during one of her charity events, meron siya nakilala na young girl na merong sakit na cystic fibrosis, yung parang nahihirapan sila huminga. Ganun. Something to do with the lungs. So, naging close daw siya doon sa bata na yun, tapos namatay yung bata. Hindi lang si Miley ang tinatuan ni Christopher, kundi ang buong pamilya ng teen star at maging ang iba pang sikat na recording artists. Yun nga yung brother ni Miley sa Metro Station, tsaka isa pang band na Boys Like Girls, lahat sila. Every once in a while, pinapapunta na rin ako sa tour nila para tatuan sila. Tapos yung Cyrus family, Billy Ray Cyrus, the dad, I did his whole arm. Kaya hindi nakagulat-gulat kung sadyain ng action superstar na si Sylvester Stallone, si Christopher, at hilingin sa Pinoy tattoo artist na gawan siya ng tattoo. He stopped by the shop one night and he was talking to me about getting something on his arm. Sabi niya, portraits daw ng mga anak niya as angels. Handa namang ibahagi ni Christopher sa tattoo artist sa Pilipinas ang kanyang kaalaman, kaya bukas sa idaraos niyang celebrity tattooing sa Makati, inimbitahan niya ang Pinoy tattoo artist. Ito na yung chance nila, habang nandito ako, pumunta sila dun sa event na yon. Habang nagtatato ako, kung gusto silang magtanong-tanong o may mga gusto silang malaman, I'm willing to share. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. More exciting chika sa aking pagbabalik. Tutok lang. Abangan! Mahigit 100 nanonood ng karera sa bansang Brazil, sugatan ng bumigay ang kanilang kinatatayuan. Bagong paaralan, handog ng GMA Kapuso Foundation sa mga katutubong kapuso natin sa Benguet. At pagpapaseksi ni Lawi Po, approve kaya sa rumored boyfriend niyang si Congressman Ronald Singson? Yan ang susunod dito sa 24 Oras. Sa bansang Brazil, nauwi sa trahedya ang karera ng mga kotse nang bumigay ang tinutuntungan ng mga manonood. Hiyawan ng mga tao sa pagharurot ng mga kotse, pero ilang sandali pa, parang domino na bumagsak ang kanilang kinatatayuan. Kabilang ang ilang bata sa mahigit 100 sugatan, kung saan 22 kritikal ang kalagayan. Iniimbestigahan na ang sanhi ng aksidente, pero ayon sa mga otoridad, posibleng hindi maayos ang pagkakagawa sa tinutungtungan ng mga manonood. Bigla na naman bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa ilang bahagi nga ng EDSA, halos walang makita sa kalsada dahil sa tindi ng ulan. Apektado siyempre ang daloy ng trapiko. Pero nilinaw ng Pag-asa, wala pong bagyo. Ang pag-ulan ay localized thunderstorm lang daw. At dahil na rin sa Intertropical Convergence Zone sa katimugang bahagi ng Luzon at sa iba pang parte ng Visayas at Mindanao. Naka-apekto din sa Southern Luzon, yung low pressure area natin kanina na nag-dissipate na siya paglapit niya ng Eastern Visayas. Mas lumala pa raw ang polusyon sa hangin sa Metro Manila. Kaya ayon sa DENR, hindi na nakakagulat na kalahati ng mga taga Metro Manila meron daw TB, bronchitis at iba pang respiratory diseases. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa pinakabagong pag-aaral ng DENR, tumaas pa mula 136 micrograms noong 2009 sa 165 micrograms ang total suspended particulates o TSP nitong unang bahagi ng 2010. 90% mas mataas sa normal na TSP na 90 micrograms. Ang TSP ay maliliit na airborne particles na kadalasang mula sa tambucho ng sasakyan, buga ng pabrika at mga bakterya na humahalo sa hangin. Smog ang resulta nito, tulad ng nangyari nitong July sa NAIA runway na nagresulta sa pag-divert ng mga eroplano sa Clark sa Pampanga. Ang mabigat na daloy ng trapiko ang isa raw sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng TSP. Ang dapat yung sasakyan mo, aandar lamang, mag-i-emit ka lamang, yung emission mo is only for 15 minutes o 20 minutes. Dahil na traffic ka,
umabot ka ng 1 oras biyahe mo. So in effect, yung emission mo multiplied 300 times. So yun ang masama. Bukod sa kahabaan ng EDSA, mataas din daw ang konsentrasyon ng total suspended particulates o TSPs sa bahagi ng EDSA corner top sa Pasay, sa Espanya sa Maynila at dito sa Monumento sa Caloocan kung saan umaabot ng mahigit 200 micrograms ang TSPs. Dito kasi madalas na pumondo natatraffic ang mga sasakyan dahilan para tumaas din ang bilang ng mga pollutants o yung dumi sa hangin. Kaya di raw katakataka na 50% sa mga Manileño ang may bronchitis, tuberculosis, lung cancer at iba pang respiratory diseases. Pag malapit ng taglamig, yung hindi mainit, hindi volatile yung atmosphere natin, hindi rather mainit. So yung tendency, yung suspended particulates mo, nandiyan lang siya at sa level na nahihinga natin. Sa Oktubre, maglulunsad ng kampanya kontra smoke belcher ang DENR sa pamamagitan ng MMS. Kukumbinsin daw nila mga telecom companies para gawing libre o mura ang pagpapadala ng litrato sa DENR para agad matukoy ang mga sasakyang lumalabag sa Clean Air Act. Ang MMDA naman, isinusulong na ang paggamit ng electric buses, gayon din ang pagdaragdag pa ng pocket garden sa EDSA para makabawas sa problema sa polusyon. Ang e-buses are cheaper than diesel buses. By almost 35 to 40%, so we're encouraging that. We realize the need for open spaces and parks, and I think this would in a way help in becoming carbon sinks for the metropolis. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. May buhawing nabuo sa ibabaw ng dagat sa Pangasinan. Sa Baclaran naman sa Parañaque, bumulwak ang tubig mula sa nasirang tubo. Yan at iba pang nakalap ng ating mga news scooper sa pagtutok ni George Villanueva. Nagkaroon ng libreng paliguan ang mga batang ito sa Baclaran, Parañaque matapos bumulwak ang isang nasirang tubo ng tubig. Nagdulot ito ng pagbaha. Pinanghihinayangan ni news scooper Christopher Demerin ang nasasayang na tubig. May nabuo namang water sprout o buhawi sa ibabaw ng dagat sa Bolinao, Pangasinan nitong linggo. Nakunan yan ni news scooper Jovan Bergonia. Tulad sa Naga City, ipinagdiwang din ng mga Pinoy sa Milan, Italy ang ika-300 pista ng Our Lady of Peña Francia. Ang mga litrato ay padala ni news scooper Ramil Sanggalang. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo. Susunod! Tignan nyo yan mga kapuso, kabaong sa gitna ng kalsada sa San Miguel, Bulacan, kinatakutan. Pasimulong mga lasing. Yan arestado. Raymond Santiago, nagpapasalamat sa mga nanood ng Bantatay. Ang mga ginig daw ni Bantay ay hindi dapat bitiwan. Tuloy lang ang pagtutok natin dito sa 24 Oras. Pinababawi po ng Food and Drug Administration sa mga pamilya ng produktong Alactagro Bibo Trio Milk Supplement at Sustagen Junior Milk Drink Powder Vanilla Flavor. Kulang daw kasi ang mga yan sa tinatawag na fat content. Tiniyak naman ng kumpanyang Mead Johnson na susundin nila ang utos na yan ng FDA. Pero pagsisiguro nila sa publiko, ligtas na ligtas ang kanilang produkto kahit pamainom niya ng mga bata. Nakatutok si John Consulta. Sa advisory na ipinalabas ng Food and Drug Administration o FDA, binigyan ng Mead Johnson ng 15 araw para i-pull out sa merkado ang lahat ng kanilang stocks ng Alactagro Bibo Trio Milk Supplement at Sustagen Junior Vanilla Flavor. Sa pagsusuri raw kasi ng FDA, kulang sa fat content ang nabanggit ng mga produktong gatas. Sasakatan kasi ng FDA na kung tawagin ay alimentarius, di dapat bababa sa 3 grams per 100 calories ang fat content ng mga milk supplement. Pero 1.34 grams per 100 calories lang daw ang fat content ng Alactagro Bibo Trio Milk Supplement at 1.5 grams per 100 calories lang ang fat content ng Sustagen Junior Milk Drink Powder Vanilla Flavor. Gayunman, pag-iiyak ng Mead Johnson, walang dapat ikabahala ang publiko. Tiyak daw na ligtas pa rin inumin ang nasabing mga gatas na pambata. Ito pong inilabas ng FDA na Recall Order Class 3. Ang ibig sabihin po nito ay
mga produkto na gagamitin o ang pagka-expose sa mga produktong ito ay hindi magdudulot ng anumang di magandang resulta sa kalusugan. No? Gayunman, sinimulan na raw ng proseso ng recall sa mga produkto para mapalitan ng mga stock na Codex compliant. Isa po sa mga pangunahing alituntunin sinusunod namin ay ang pagsunod sa batas. No? Mead Johnson will comply with all the laws of the land. Nagsimula na yung... Bukas rin daw ang Mead Johnson sa anumang katanungan mula sa publiko. Maaari silang matawagan sa kanilang hotline na 841-8222 para sa mga taga Metro Manila at toll-free number na 1-800-188-85861 para sa mga nasa probinsya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isang bayan ng Atok sa Benguet. Sa pinakanasalanta ng mga nagdaang bagyo noong isang taon, naalala pa ba ninyo yung pahirapan nga ang paghatid natin ng tulong sa mga residente doon dahil gumuho ang ilang bahagi ng kalsada paakyat sa bundok. Subalit sa kabila ng sira-sira at delikadong daan, matagumpay nating naipagawa ang isang paaralan doon. Hiniling ng mga kababayan natin sa Atok sa Benguet na maipagawa ang mga silid-aralan ng Camp 30 Elementary School. Mahigit 60 taon na ang tanda nito at unti-unti na rin itong rumurupo. Kahit agad natin pinagawa ang mga silid, hindi tayo nag-iisa. Tumulong ang mga residente doon. Hanga kami sa husay nila sa paggawa ng mga riprap para hindi gumuho ang lupa sa taas. Sanay kasi sila sa pagtatayo ng mga bahay sa matataas na lugar. Matapos ang ilang buwang pagpapagawa, ito na ang mga bagong silid. Bago ang mga kisame, ang mga bintana at ang mga pinto. May palikuran at ang mga sahig. Naka-tiles pa. Pinasinayaan ito sa pamagitan ng isang salo-salo. My dear teachers and pupils, we expect you to do better in the teaching learning process because you have now conducive classroom. Bukod tangi ang pagdiriwang rito dahil isang ritual ang isinagawa na kung tawagin ay kanyaw. Isang pasasalamat kapag may bagong bahay ang naipatayo. Bahagi nito ang pag-aalay ng hayop at ang pag-imbak sa tugtog. Kaya't pati kami napasayaw. Mas masaya po to kaysa sa ibang mga okasyong na narito dahil ito po nagpapaalala sa amin nagkaroon na po ang Camp 30 Elementary School ng mga bagong classroom. Sa sobrang init ng kanilang pagtanggap, ang mga kapuso natin sa Atok Benguet, paniguradong hindi namin malilimutang balikan. Ang saya-saya nila, ano po, walang anuman sa inyo dyan. Ang Camp 30 Elementary School po ay isa pa sa mga maraming paaralan na ating naipagawa dahil sa tulong ng mga donations noong panahon ng Bagyong Ondoy. Kaya't magpasalamat tayo sa lahat ng mga donors at sponsors na tumulong para maging matagumpay ang Kapuso School Rehabilitation Project. Maraming salamat sa Siam Ceramics Incorporated sa pagbibigay nila ng tiles at mga tabla na ginamit sa Kisame at sa NKD International Trading Corporation nagbigay ng iba't ibang construction materials. Maraming salamat po. Susunod! Seremonyang pinagdaanan ni Robin Padilla at Maria Rodriguez, kinumpirma ng isang tinatawag na elder na mga Ibaloy na hindi raw kasalan. Glee Season 2 na kinatatampukan ni Charis magsisimula na bukas. Sexy pictorial ni Lovie Poe ipinagpaalam kaya sa napapabalitang boyfriend niya na si Congressman Ronald Singson. Malalaman natin sa pagputok natin dito sa 24 oras. May kakaiba po tayong balita ngayong gabi mga kapuso. Kinatakutan po ng ilang taga San Miguel sa Bulacan ang nakita nilang kabaon sa gitna po ng kalsada hating gabi. Kanina lang, yun pala
kagagawan lang yun ng 3 lasing na nagkatuwaan lang daw. Nakatutok ang GMA News trigger na si Romel Ramos. Tila naligaw sa pwesto ang puting kabaong na ito. Imbes na sa sementeryo, nakahambalang ito sa kalsada sa labas. Nagdulot nga raw ito ng takot sa mga residente sa barangay Tartaro, San Miguel, Bulacan. Maging si Mayor na nagkataong napadaan sa lugar, hindi maiwasang makaramdam ng takot. Talagang nakita namin isang nakaharang na isang ataol na talagang nabigla kami talaga ng mga kasama namin. Ang inisip namin parang bulaga na lang ito ba'y ambush o ano. Inakala raw ng security detail ni Mayor na tatambangan sila. Ang namataan daw nila sa di kalayuan, ang 3 taong nagtatawanan, mga lasing daw. Ang napansin nila agad, nung makita nila itong mga tao na to, nagtatawanan pa. Parang tuwan-tuwa sila na sila nakagawa ng kalokohan. Agad inaresto sina Robin Hernandez, Andy Elemen at isang minor de edad na itinago sa pangalang Mina. Nakita raw nilang walang laman ng kabaong sa labas ng isang puntod at napagtripang igitna ito sa kalsada. Sir, nangyari yung mga tao doon? Dala ng alak eh. Lasing. Ano ba ito? Nakakainom lang ko, boss. Nakatuwa niyo lang? Oo. Nakakatuwa lang po namin, nagka-udyokan. Nakatuwa niyo manakot? Opo. Naharap sa mga kasong light threat, alarm and scandal at pagnanakaw ng ataulan 2. Si Mina naman ay lilipat sa kustodiya ng DSWD. Ako po ay humingi ng paumanin po sa humingi po ang tawad sa mga taong mga barangay ko. Mula sa Bulacan, Romel Ramos, GMA News. Chika Minute! Hindi ikinasal sina Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa Baguio. Ayon yan mismo sa isang Ibaloy elder na naroon sa seremonya. Ang anak ni Robin na si Queenie, ano naman kaya ang masasabi? Ang chika hatid ni Nelson Canlas. Naging maingay ang balitang ikinasal na si Robin Padilla kay Mariel Rodriguez nang kumalat ang larawang ito. Sa larawan, tila binebendisyonan sina Robin at Mariel sa isang Ibaloy rites. Ayon sa isang nakatata ng Ibaloy, hindi raw kasalan ang naganap sa lote ng mga Carino noong September 13, kundi blessing lang daw sa papaalis na si Ali at kay Mariel. Nagpakita rin ng mga katutubong sayaw ang mga stuntmen ni Robin na pawang mga taga-Cordillera. I did not have nothing to say. I did not see a wedding. I did not see a celebration except so many people who claim they are Ibloy. Patungkol sa sinasabi mo, kaibigan, ibang tao ang palabas niyan. Nabigla kami lahat dyan. At hindi kami handang sagutin yan. Walang pwedeng magtampo sa atin sapagkat wala tayong pinasisinungalingan. Wala tayong inaamin. Nang makausap naman ng GMA News ang anak ni Robin na si Queenie, tila wala siyang ideya tungkol sa sinasabing kasal. May trabaho siya noon kaya hindi siya nagpunta sa nasabing pagtitipon. Were you at the wedding? No, kasi may taping po ako nung time na yun eh. Pero in-invite nila ako. Hindi nga ako nakapunta. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Marami ang na-surprise sa sexy billboard ni Lovie Poe sa EDSA. Aprobado ba ito ng rumored boyfriend niyang si Congressman Ronald Singson? Alamin sa chika ni Lars Santiago. May bagong pelikula na naman si Lovie Poe, ang horror movie na White House. Ang kanyang role, contestant sa isang reality show na ginawa sa isang haunted house. Maganda raw ang naging working relationship ni Lovie at ng co-stars niya tulad ni Iza Calzado at Sara Labati. Lahat kami takot talaga kasi the place that we shot it, talagang scary yung loob ng house kasi may mga statues doon. Ang dilim talaga. Abala si Lovie sa trabaho. Bukod sa bagong pelikula, may 2 pa siyang regular show sa GMA. Kaya hindi raw sila madalas magkausap ng rumored boyfriend niyang si Ilocos Sur Representative Ronald Singson. Paminsan na lang kami nakakapag-usap ngayon, but then I make sure parang pinaparating ko sa kanya na nandito pa rin ako para supportahan siya. Kung marami naman ang nagulat sa sexy underwear billboard ni Lovie, alam kaya ito ni Singson.
Well, of course, natuwa naman. All of my friends were happy with the billboard. Yun, maganda. Proud naman siya. Happy. May plano ba si Lovey na muli itong dalawin? That I don't know yet. I'm very busy now with work and the situation is pretty difficult. Lars Santiago, updated sa Showbiz sa Pineng. Mapapanood na po ang pilot episode ng Season 2 ng pinagkakaguluhang American TV musical series na Glee. Siguradong kabang-abang ang scenes lalo na't kabilang sa mapapanood ang Filipino international recording artist na si Charisse. Kasama si Charisse sa mga bagong cast members na makikigulo sa Glee Club. Siya ang gaganap sa karakter ni Sunshine Corazon, isang Filipina exchange student. May pagka-fashionistang nerd ang role ni Charisse sa Glee Season 2. Dito sa Pilipinas, mapapanood ang Glee simula bukas sa isang cable channel. Nakakuha ng mataas na ratings ang pilot episode ng pinakabagong programa rito sa GMA na Bantatay. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng bidang si Raymart Santiago. Kwento pa niya, excited siya sa kanilang taping dahil animal lover talaga siya. At naranasan niyang mag-alaga ng iba't ibang hayop. Hangang-hanga rin si Raymart sa galing ni Charlie, ang asong kasama nila sa programa. Kaya ayon kay Raymart, hindi natin dapat palampasin ang mga susunod na eksena tulad ng pagsanib niya sa alagang aso. Mas madali na siya yung naka-eksena ko kaysa sa ibang aso. Dahil kakaiba yung talino ng asong ito. Yung napanood nila umpisa pa lang yun. Marami pa kami mga magagandang eksena. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At kami tuwan-tuwa dito. Good job, Raymart. Congratulations. At yan ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas for more showbiz updates. Ako po si Pia Guanyo. Now, Mike? Salamat, Pia. Diyan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 75 araw na lamang. Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.